Hey! Magandang umaga sa inyo. Ah, kumusta na? Kumusta na po kayo? Kumusta ang pang ilang araw na ba? Pang ilang araw na ba tayong naka-quarantine? Di ko alam. Ako, March 11. March 11? Ayan, mula nang manggaling ako sa Maynila, papunta dito sa kung saan ako naroon ngayon, Lukban, Quezon. Eh, ako ang dito sa bahay namin, kung saan ako narito ngayon, ako ang dakilang sugo, no? Dakilang sugo kasi sa akin nakapangalan ang quarantine pass. Okay? Ako ang head of the family, no? Buti na lang hindi ko schedule ang mamalengke ngayon. Tapos dito sa paligid namin dito sa Lukban, Quezon, may mga tindang gulay yung kapitbahay. So kakaway lang dadalhin na yung gulay. Well, hindi nakaka-survive at sana masustain ito kung hanggang kailan, no? So maayos tong bayan namin kasi sustain, may produce ng pagkain, may food production. So okay ang local economy. Nakakainip, no? Mabuti na lang may ganitong uri ng kung tawagin ngayon ay webinar, no? Seminar na ginagawa sa web. Ngayon naka FB live tayo. Kaya nagpapasalamat tayo. Oy, palakpakan natin ang Val, no? Sa pagkakataong nagkakasama-sama tayo kahit sa virtual existence natin dito sa Facebook Live. Okay? Pasalamat natin ng Bibal. Mamaya sabihin ko kung paano yung dapat gawin para matanggap ninyo ang inyong mga e-certificates, no, na magagamit sa, hindi ko alam kung paano, siguro mamaya masayang pagkwentuhan. Okay. Magpasalamat din tayo. Let's maximize this time na naka-FB live tayo. Pasalamatan natin ang nasa front line. So ang mga manggagawa front lines. So kami ito, doktor, nurse, nursing aid, yung mga sisigurong malinis at sanitized ang mga establishmento ating pinupuntahan, lalo na ang ospital. Okay? Salamat sa inyo. Dahil sa inyo, napapanatiling manageable levels ang bilang po ng nakakasakit. Okay. Kung meron man pong nanonood sa inyo ngayon na off-duty frontliners o mga nag-duty at nagtatrabaho ngayon, gusto ko pong ipabatid aking pasasalamat. Hey, yeah! Lalo sa naging estudyante ko sa UST College of Nursing, mga naging doktor na, mga nurse dito sa Pilipinas at sa abroad. Magandang umaga kung kayo ay tutok dito sa Pilipinas. Magandang araw kung nasaan man kayong panig ng daigdig at naka-quarantine. Okay? Alam ko, igaganda pa ang mga susunod na araw. Basta magtulong-tulong tayo. At sa puntong ito, well, ito na yung siguro sabi ko na i-contribute ko sa mamagitan ng Bibal ang gawing, well, kapag-paklang ang sandali na magkasama tayo. Sa kabilang natin ito, magandang natutuklasan din natin ang ating sariling kakayahan kapag naka-quarantine. Habang nilabanan natin yung inip, nilabanan ng lungkot at pangba. Sa lahat ng mga pagkakataong gaya nito, natatawid natin yung bawat na oras na kahit papaano, kapaki-pakinabang. Fruitful, ya? Diba? Kahit tingnan nyo lang yung itsura ko, hindi mukhang fruitful dahil puro butas ng ilong, ay mukhang kapaki-pakinabang pa rin. Okay? Ilan mo nang tagupiling sa mga nanonood ngayon? Ang sinabi sa akin ng Bibal, to get your digital certificate of participation, gawin nyo raw ang mga sumusunod na hakbang na ito. Number 1, watch and share today's live learning session. Use your key takeaway. No? Ano ba yung inaasahan mo? Ano ba yung natutuhan mo? With hashtag LearnAs1PH as your caption. Key takeaway,
Tapos hashtag learn as 1PH as your caption. That's step 1. Number 2, step 2, take a screenshot of your post. So kasama ko yan. So papanatilihin kong maging maayos ang aking hitsura para pagka in-screenshot mo ko, hindi naman nakakahiya doon sa tatanggap ng iyong mensahe. Number 3, send the screenshots to us through DM dito sa Bibal Group Facebook account. So we can give you your certificate. Ipinagpapako po, ang dami pong umaattend ng webinar na ito. Hindi magkanda-ugaga ang Bibal Group para matugunan kayo real time o kaya isang araw o 2 araw. Kasi po sobrang dami at nakatutuwa na ang daming interesado sa mga ganitong uri ng pag-aaral na nais ihag sa inyo ng Vibal. So, sana makapagaga kayo maghintay kasi ginagawa nila ang kanilang makakaya hanggang sa maibay lahat yung inyong e-certificate na magagamit ninyo sa mga darating na araw. Gandang umaga kung kayo ay sa Pilipinas, magandang araw kung kayo ay nasa iba pang panig ng daigdig. Hey, ako po si Joselito de los Reyes. Ang palayaw ko ay Joey, no? Nagtuturo ako ng literature at creative writing sa UST Faculty of Arts and Letters o AB kung tawagin mga old-timers sa UST. Nagtuturo din ako sa UST Graduate School ng creative writing, new media, literature subjects. So kung mag-aaral kayo sa UST sa mga ganitong subject, may malaking chance ang ako ang maging professor ninyo sa mga darating na panahon. Okay. Umuwi ako dito sa Lukban dati nung pre-COVID days tuwing weekend. Dahil nag-oopisina ako sa UST tuwing weekend, nandito ako sa Lukban. Tapos narito ang aking pamilya, nandito ang aking anak, narito ang aking bahay sa Maynila, naka-apartment. So yun, parang typical na obrero, typical na manggagawa. Kailangan umuwi sa bahay, araw-araw nakaka-uwi. Bagamat nilalakad ko lang yung bahay ko sa UST hanggang doon sa apartment. Ang asawa ko po ay isa ring guro, no? Nagtuturo siya ng physics at earth science sa Lukban Academy. Dito sa Lukban, Quezon, kaklase siya sa PNU, NAX. Kaklase ko po siya. Nakatok siya ngayon sa online seminar na ito. Moral support sa akin. Yanay, kagagaling lang po niya sa sakit. Girl thing na sakit, girl thing, no big anything. So, walang kinalaman sa COVID. So, nanonood siya ngayon. Sa ibang kaibigan kong guro, nanonood din yun. Hello. Okay. Hindi ko pa pinangarap na maging teacher kahit pa pwersa lang ako ng nanay ko na mag-aral sa PNU Manila para kunin ang BSE degree, no? 8 taon ako sa PNU kaya akala ng nanay ko hindi ako makakatapos. Well, destiny siguro kasi tapos at patuloy na nagiging instrumento ng pagtuturo at pagpapatawa paminsan-minsan. Pagpapatawa ang research ko sa UST ngayon may kinalaman sa humor, no? Pero that's siguro another seminar topic altogether. Okay? Doon po sa nagbumabati dito sa comment ito, mamaya meron akong bahagi ng aking lecture na babasa ng mga pagbati ninyo. So, ngayon, hindi. Dahil sobrang daming nagko-comment, no? As of, ilang minuta? 10 minutes, 1,400 plus comments na po ang aking natatanggap at 4,500 views. Maraming salamat. No? Sana maging kapaki-pakinabang ang sunod na 40 to 50 minutes. Okay? Bata pa ako, pangarap ko nang maging writer. No, kung alam ko lang ito pala kahirap maging writer, sana pangarap ko nang na maging astronaut, no? Astronaut. Kasi nung grade 1 ako, lahat ng kaklase ko ang lalaki, parang gusto nila ay maging pilot o doktor.
Biro lang, siyempre, nung bata ako, ang pangarap ko talaga ay yung, yung abogado, doktor, di ba, astronaut, no? Pero lang pa akong kilalang bata na nagsabing gusto kong maging writer at gusto kong magkaroon ng libro balang araw. So hindi naman gaano kahirap, no? Sakap lang, lalo na kapag inilagay mo naman yung damdamin mo sa pagsusulat at pagkatha ng libro, hindi naman ito gaano kahirap. Sa iba marahil kung titingnan nila, ang hirap naman yan, ang daming mamaya pag-uusapan natin yon, no? Pero tandaan niyo, lahat ng bagay na manyo ay madaling gawin. Yan. Kahit mukhang mahirap, pag gusto niyo ang isang bagay, nagmukha itong madali, no? Ganyan ang nagagawa ng pagmamahal. Next. Bueno, mga kaibigan, mga guro, mga tagatangkilik ng mga webinar nito, gusto ko lang po maghugas kamay. Hugas kamay. Ayan, hugas kamay, meron po dito ngayong alcohol. Literal na hugas kamay kasi kailangan kong mag-alcohol para pag hinawakan ko ang aking kamay, malinis. Kapag inihawa, ganyan, malinis. Humawak sa mga ballpen, sa mga fountain pen, nakasanayan ko ng bitbitin para hindi masyadong nahahawakan ang aking mukha. Gagawin ko. Ganun man, mahawakan ko man ang mukha ngayon. Nandito ako sa kwarto ko, sa opisina, at meron akong steady supply ng alcohol, no? Ayan, hugas kamay! So, ano yung hugas kamay? Sa level ng allusion, ang hugas kamay ay yung pagsasabing wala akong kasalanan dyan, no? Lahat matututuhan nyo ngayon, no? 40 minutes lang ito. Itong pagsulat at pagbuo ng libro para sa akin has been lifelong affair, lifelong journey. Kaya yung ibibigay ko sa inyo ay, well, i-consider ang tips, no? Napakapakal ng pag-uusapan natin umaga. Ang totoo, mga ginigiliw kong tagapagtangkit ngayon ng webinar na ito, hindi ko alam kung magagamit ito ang related literature sa thesis nyo. No, itong paksa natin, hindi ko alam. No, yung iba sa atin naghahanap, ano ba ang pwede natin gawing related literature sa aking MA thesis na hindi matapos-tapos, tapos inabot pa ng COVID-19, no? Kwentuhan lang talaga tayo. Sa MLA at APA format, pwede nyong gamitin ito bilang related literature with proper citation ng link at kung kailan nyo in-access. It's another topic altogether. Pagsulat siguro ng related literature, siguro pwedeng isipin ito ng Vibal. Okay? Sa kwentuhan natin, marami kayong, hindi ko alam kung mapupulot or marami kayong kainin dahil nagkukwento lang ako sa karanasan ko, no? At doon naman talaga ako nanggagaling sa kung paano ko kinaharap ang mga hamon na ito. At the end of the day, alam ko mahalaga yung certificate higit doon sa related literature na mabubuo nyo. Pwedeng certificate kasi katibayan na sumailalim kayo sa webinar na ito. Sa akin man, ako man, yung itsura minsan, mahalaga rin po sa akin ang certificate. Lalo na kapag promotion year. Yan na yung nasabi ko, no? Promotion year. At pag promotion year, hindi maiwasang pag-usapan ang kabuhayan. Gusto ko lang ipakita yung t-shirt ko sa UST. Ito yung official t-shirt ng AB Creative Writing Program or BA Creative Writing Program. Ipinopromote ko gamat maayos naman ang mga aplikante. Maraming gustong maging creative writers. So, kasama na ito dun sa page deal na speaker at kaya kong mag-promote. Ito po yung program. Ako po ang kasalukuyang coordinator niyan. Kung may anak kayo o kayo mismo gusto nyong mag-aral ng creative writing, BA Creative Writing UST, nahan ako, pwede kaming magkita. Okay. So, while we're at it, no, might as well, hindi lang tayo makinig para sa certificate, no? Might as well be genuinely curious sa malawak na kasako ito. Malawak kasi, God, libro. Yeah. Ano-ano mga paksang pwede kong sabihin kung sa libro, lahat ng saray ng karunungan na libro, no? Libro. Bakit? Itinapat kasi narito
hindi ba ito talaga yung topic ko eh, no? Ang topic ko last week ay malayo hindi sa libro. Ethical social media use, no? Ang topic ko, paano ba magiging magaling, hindi salbahe sa social media, no? At alam naman natin ang dami problema sa social media. Pero last minute, I believe that was 2 days ago, sinabi sa akin na tungkol sa libro, dahil ngayong araw na ito ay Dia del Libro or Book Day, International Book Day, no? At ngayon, dagdag nyo pa na April, ngayon po ay National Literature Month. Pero hindi natin ito maalala kasi may quarantine at may COVID-19. Okay? So, National Literature at saka National Book Day ngayon. Dia del Libro. Isa pa, hindi ko alam magagamit nyo to, no? Pero ito nakakatang parte ito ng seminar ng mga teacher, no? Hindi ko alam kung magagamit ito sa pag-e-echo sa mga kapwa nyo teacher. Pag-e-echo kapag nagbubukas na ang klase at ina-assign ng principal sa nakakaantok na faculty meeting na, hoy, mag-report kayo tungkol sa mga inatinan nyong seminar. Di ba? Parang, oh, di ba? I love faculty meetings, no? Nakakamiss. Lalo pagka, ngayong naka-quarantine, no? No joke, no? Nung una, nung maayos pa ang buhay natin at nakakalabas-labas pa tayo, ang faculty meeting, no? Parang okay, kailangan ko magkape, kailangan ko na idilat ang aking mata dahil ano ba ang faculty meeting, di ba? Isang lugar para kilanin ang iyong sarili kung kaya mo bang labanan ng antok o hindi. Pero walang biro. Ngayon, namimiss ko ang faculty meetings. Ang totoo, napapanaginipan ko pa nga ang mga dati kong problema sa campus, no, sa USC. Gaya halimbawa ng accreditation, no? Yung sa akin ng chair ng literature, parang kausap ko siya the other day at sabi sa kanya, sir, buti pala nag-accreditation na lang tayo, no? Parang yung problema sa trabaho, problema sa paaralan, parang okay naman, kaya naman natin lusutan yan eh. Pero pagka problema na pandemya, parang napaka-powerless, no? Napaka-powerless natin. Anyway, nagbalik ako kasi alam makiramdam ninyo, kaya nga gusto ko itong mga ganitong uri ng pagtatagpo. Hindi ko po magawang basahin yung mga good morning ninyo at pagbati dahil meron lang 3,700 comments ngayon. Okay. Kwentuhang libro na seminar. Nagpapanggap na seminar. Usapang libro. Sige, hindi man kwentuhan to dahil ako lang naman yung magkukwento. Speaker ako, tapos hindi ko nakikita yung mga mukha nyo dyan, no? Hindi katulad pagkatunay na seminar, di ba? Parang kita ko kung sino yung tumatango, kita ko yung mga matawa, kita ko yung ilanan yung antok. Sa ganitong setup, sa ganitong platform, ako lang, no? Kung makikita ko ng kapitbahay ko ngayon, sabihin ano nangyayari kay Sir Joey, no, na parang lakas na boses at wala namang kausap. Okay, meron, hayang kayo. Okay. So, ako lang ang magsasalita. So, hindi ito kwentuhan, more of like, ano kwento ko. Okay? So, hindi ito kwentuhan. Pero mamaya, pipilitin nating mag-comment kayo. No? Ngayon, kakaiba sa lahat ng seminar, kung yung iwan itong monitor at smartphone ninyo. Kung pwede kayong lumabas, magtimpla ng kape, tapos manood kayo ng Netflix o magsaing at bumili lang kayo around 11 a.m. Naniniwala din naman akong may ilang teacher sa virtual audience ko, no? Hindi lang ito puro pangguro. May mga audience ako ngayon, siguro na gusto talagang mapaglathala ng libro. Gusto maging susunod na J.K. Rowling or John Green, no? O kaya Sun Tzu. Kung gusto niyang gera-gera o management ng buhay at negosyo na parang gera, di ba? Ito yung mga self-help books na alam nila yung praktikalidad ng buhay at isip nila yon, no? Ginagawa ko ito sa social media dahil sa halimbawa kinat ko ng ilang interview sa trabaho, nasulat ako ng mga tips kung paano malalagpasan ng interview sa trabaho. So may mga ganun din akong paraan ng sisiwalat kung anong alam ko. Okay? Sige. Ngayon, hinihikayat po na mag-comment. Basahin ko sa loob ng 2 minuto para makapag-shoutout ako. Kung gusto niyo magpa-shoutout,
yung mga comment ng hindi teacher pero gustong maglabas ng libro. Okay, babasahin ko po yan ngayon. Yan, ako, ang dami. Watching right now. From Calamba, si Evelyn. Si from Bataan, si Mr. Dominguez. Rowena. Good morning. Salamat. Mark Man Bukiren. Ang daming libro nito. Sumali sa atin. Good morning from Wahan Elementary School Division Sugun. Ang dami. Guro Abuel, ang layo, nanonood ka dito sa Lucban, Quezon. Si Mari D ay tagaman. Salamat po, Tuesday de la Riad. Tuesday, ilan ba kayong magkakapatid? Ito ba kayong magkakapatid? Ayan. No? Salamat sa nanood. Ayan. Dawa ang topic ko ngayong araw. Heto. Ang topic ko, ano siya sa libro, ang ideya mo, at iba pang kwentong libro. So, dalawa yan. Paano ka magsa libro ng ideya? Ito ang libro. Ito nga, no? Ito yung ginawa ko ngayon, chika. No? Kinukwentuhan ko kayo. Tapos, hindi ko alam kung ito kayo, naiinis na sa malaking butas ng ilong ko. Okay. Uunahin ko muna ang kwentong libro bago paggawa ng mismong libro. Okay, cliché man, sasabihin ko pa rin, hinubog ng maraming libro. Itong buhay kong ito, hinubog ng maraming libro. Walang iisang libro na pwede kong sabihin life-changing. Pwede kong sabihin na pabago sa buhay ko. Hindi. Mami, no? Collective effort kung ang mga libro ay nakapagsasalita. Ang mga librong ito ay nakapagsasalita. Ito ay collective effort nila para baguhin ako kung anuman ang naggagawa ko ngayon sa buhay. Okay? Nung second year school ako sa Valenzuela po talaga ako sa Catagao. Mayroong libro, no, na parang nagpabago sa buhay ko. Marami din ito, pero ang may akda ay Og Mandino. Hindi ko alam kung pamilyar kayo Og Mandino. Nung second year iyak ako noon, no? Pagkatapos kong basahin Greatest Salesman at Greatest Miracle in the World, no? Oh my God, ba't kailangan ko itong mabasa? At hanggang tinamaan ako, no? Kaya nung nabasa ko Tuesdays with Mori after college, okay na, hindi na ako masyadong naapektuhan kayo nung pinaka-vulnerable ako, nung panahon na kinikilala ko ang aking sarili, nung adolescent period. Oh my God, nabasa ko na sa Og Mandino, nabasa ko si Leo Buscalia, kaya ito na lamang ang pagkatao ko. Siguro manhid na ang aking damdamin, no? Tapos nung high school din ako, nabasa ko yung Mass, no? Sa Rosales novel ni Efson ni Jose, nabasa ko agad yung Mass, no? Without Seeing the Dawn ni Esteban Javellana. Bakit? Kasi required reading yon ng ate ko na nag-aaral din sa PNU, no? Parang tapos humiram siya sa library, tapos nakita ko doon sa mesa, binasa ko, kaya nauna ko pantapusin yung libro kaysa doon sa mismong pagkatapos ng ate ko. Okay? Hiniram niya yun sa library ng PNU at well, nung bata ako, nung college o nung high school, nung nag-a-apply ako sa PNU, parang nakita ko yung library ng PNU, parang laki, no? Parang kumpara mo yon sa public school kung saan ako nag-aaral sa library, gaya ng karaniwang library sa school ay karaniwang library, isang kwarto, no? Dalawang kwarto na may ilang shelf, no, na nahihiraman ng libro. Pagpunta ko sa PNU, parang laki-laki na. Pero eventually, lalo mo tinutang daigdig, mas marami pang malalaki library akong napuntahan. Okay. May anin ako. Graduate na ako sa college ng basahin. Well, nag-marathon reading ako ng Noli at Phil. No?
hindi ko alam kung paano ko nalusutan ng high school, college, na hindi ko nabasa ng buo ang El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Yung Noli at El Fili na yun, semi-life-changing sa akin yan. Doon ko na-realize, pagkatapos ng kolehiyo, na napakagaling ni Rizal. Dami-daming nabasa tungkol kay Rizal, tapos ibinalik ko sa pagbabasa ng El Filibusterismo at Noli Me Tangere, at natuklasan ko ang galing niya. Imagine, ginawa ni Rizal yung Noli Me Tangere, isinusulat niya yon 24 to 25 years old, hanggang 20 years old siya. No? Wala pang internet. Hello, walang Google. Hello, walang social media. At hindi ko alam kung mati ang library ng Westinon pagpunta niya sa Spain kung malaki yung library. Di ba? Parang, ako ba ng 24, 25 years old, ano bang ginagawa ako? At ano bang ginagawa nyo? Graduate po ako ng college 20 years old, no? Okay, marami ako nakuhan sa Noli at Fili, kaya suggestion mo, ginigiliw ko ang taga-subaybay. Balikan po ninyo ang El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Panibagong basa, panibagong sipat, hindi namang ito Noli Me Tangere na, alam mo yon, yung parang naging obligasyon natin sa eskwelahan para i-play act or gumawa ng reaction paper, di ba? Gumawa ng poster na bida, halimbawa si Padre Damaso at Fray Salvi na naghahati sa tinolang manok, no? Balikan natin siya. At hindi naman ito pambata. Ibig sabihin, hindi ako mahihiyang aminin na matanda na ako nang muli kong balikan ang Filibusterismo at Noli Me Tangere at a very leisure pace. Alright? Tapos, naapektuhan din ako. Ito nakakatawa at wala na akong itatanggi dito. Naapektuhan din ako ng libro ni Erich von Däniken. So, ang nakakakilala sa kanya, Erich von Däniken ay author ng Chariots of the Gods sa Gods of the Gods. Nung 4th year high school, tungkol ito sa mga alien. Kaya may palabas ngayon sa History Channel na Ancient Alien. Yun, ang seed nun ay galing kay Erich von Däniken. Ang galing nun. Ingros na ingros ako. Ang daming tanong sa bahay na ang sagot lang ay pwede, may alien. Kasi alang araw, may darating na alien sa atin dahil gumawa na sila ng means makabalik dito. No? Hanggang naghintay ako nung 4th year high school ako, naghintay ako ng alien sa amin. Nakatingal ako ng gabi. Tapos, yung mga libro na yan, parang nag-alala ang nanay ko. Kasi nakita niya parang napapaano na ba ang akong Joey. Parang gusto lang kanin ng alien. But then that's book. That's the effect of the book. No? At sinasabi ko ito, walang masama o mabuting libro basta pinagnilayan mo ang talay na laman. So walang pangit, walang magandang libro na tatalakayin ng mga basta sinuri mo kung paano ito umiiral. Kasi sasabihin lang naman ng libro mo. O kaya ano naman itong libro mo, puro naman to cheesiness. Lalo na kung ito mga tulang IG poems na pinagsama-sama lang sa libro at ibinit ang pagkamahal. So, ang pangit-pangit naman yan. Ang lagi kong binabalikan, pag-aral mo yung struktura ng libro at kung paano ito tinatili. Sige? Okay? Mas naapektuhan ako. Naapektuhan ako ng mga libro na, Erich von Däniken, Andino, si Rizal, at napakarami pang iba na inip ngayon at ipapakita ko sa inyo mamaya. But, tandaan ninyo, subjective to. Meaning, kung nakaka-apekto sa akin, hindi ko alam kung nakaka-apekto din nyo ang isang libro na gustong-gusto ko. Ganoon na talaga sa buhay. Relative, acquired taste. No? Paano basa nating libro? Iba-iba tayo ng hilig, iba't iba ang natin. Maaaring maganda sa akin ang, say, Thomas Merton, napaka-high theological, philosophical, the Seven-Storey Mountain. Sasabihin yung iba parang, hindi ito ang trip ko. At okay lang yon. Walang value judgment ko. At ayoko sa lahat yung tipong sasabihin, ano? Hindi ko nababasa? I was reading. Ayoko maging kasi, it's actually intellectual bullying. No? Maraming galing. No? Maraming hilig. At pinatunayan na yan sa multiple intelligence Howard Gardner na maaaring ito ang gusto ko, pero hindi mo ito gusto at hindi ito ang kinahihiligan mo para i-acquire ang katalinuhan. I hate intellectual bullying. I hate people who tell other say professional or academic na what? Hindi ka ba nagbabasa? Dapat binasa mo na to, etc. etc. Kung gusto mo makahikayat
sa huwag ganun ang yung gagawing approach sa okay? Paggaan mo, no? Ito makakatulong kapag may time ka yung basahin. Tapos kung gusto mo kwentuhan tayo pagkatapos o kaya kwentuhan tayo habang binabasa mo ito. Okay? So doing so would mean parang okay, hindi ito kalaban. Hindi ito instrumento ng pagkakapahiya. So, tandaan natin na maraming marunong sa lahat ng aspekto, saray ng karunungan, at napatunayan na ito sa multiple intelligence na mayroong magaling sa isang karunungan na hindi masyadong maalam sa iba. So, huwag tayong igiit, no? Huwag natin igiit na ito ay mass reading. Ito ay lahat ito ay dapat lang lumulunsad sa level lagi ang I suggest. No? Ay, mungkahi ko, basahin mo ito. Uy, alam mo ba, nabasa ko ito, tamo, nagbago ang buhay ko. Papakita ko pa sa kamaya. Sige, kasi kung gustong ipakitang para sabihin sa inyo, hey, nagbago ang buhay ko, no? At nakakatuwa, no? Ano ba? Ito, year 2000 ito, no? The Prayer of the Frog, no? Ni Anthony de Mello, isang Jesuita. No? Tatlo na yung kopya ko ng ito at my God, it's just powerful, no? Pero ano ba? Ginagawa ko dito. Sabi, basahin mo to kasi ito ang gagawin. Hindi ko sasabihin yon. Iiwan ko lang yan sa mesa at, di ba? Hayaan mo ang cover at basahin. At chances are, matututo ka. So, may mga ganun po akong okay? Sige. Subjective. No? Kaya kapag ko kung ano ang paborito kong libro, pinapakategorize ko. Kasi hindi paksa o subject. May paborito akong libro dahil sa disenyo. Minsan may paborito akong libro na hindi ko napapansin na napakakapal. No? O kaya may paborito akong libro kasi rare. Halimbawa, ano yun? Rare. Halimbawa, paborito ko to hindi dahil rare ito. No, yeah, rare kasi Mario Vargas Llosa, and this is the first edition, hardbound, no? Hardbound first edition ng Feast of the Goat. Paborito ko to. Napakaganda naman ng kwento talaga. Paborito ko to kasi may pirma ni Mario Vargas Llosa. Anong clincher dito? Mamaya itatalakayin ko kung ako pinapahalagahan ang mga libro sa bahay para patungo sa pagmamana ng aking mga anak. Okay? Okay. Relative. Disability, o kaya may paborito akong libro dahil nga may pirma ng author, no? May mga ganyang novelty tayo kapag tingin mga aklat. Kaya may magpapapirma sa akin ng libro, I make sure na nagiging memorable para itago niya, balutan ng plastic at ilagay sa bookshelf at ipamana. At okay lang 'yon. Ang isang libro habang luluma at mukhang ginulpi, kababasa, masaya ako. No, masaya ako na nagugulpi ang libro. Okay. Hindi ako mahilig magbasa sa simula. Grade 1, hindi pa ako marunong magbasa. Napuwersa lang ako, kukurot na ako at pinapalo na ako para lang matutong magbasa. Okay? Pero nung natuto ako magbasa ng libro, hindi naman ako nagigil ng nanay ko. Kahit kakain na, basa pa rin ako ng basa. Inus ko yung mga libro inisyu sa public school. No? Alam mo yun, pagka public school, sa mula ng klase, bibigyan ka ng 8 sa libro, tapos 3 kami magkakapatid. Ang nagawa ko, pagkatapos ng ilang araw, tapos ko na yung 8 ko, tapos na yung 8 ng kapatid ko, tapos ko na yung 8 ng ate ko. So, mahigaw. Natatanda dati, sa mga produkto ng public school, sa mga kaedad ko ngayon na nakatutok dyan, ina ba ako? Kailangan ko nang aminin ako ay 26. 40-ish, no? At nag-aral mula elementarya hanggang kolehiyo sa public school, naalala ko yung nag-uuwi ako ng mga condemned na lumang libro, no? Tandaan niyo yun, yung parang pagtapos na, pag lumang-luma na yung libro, saan doon sa Kuloong Valenzuela, sa school ground siya, pinagpapatong-patong at sinusunog, no? Sinusunog. Grade 4 ako, na una akong makasaksi ng pagsunog ng apoy ng mga lumang libro, no? Sa pagkita ko pa lang parang affinity na agad ako, nasaktan ako eh. Ang ginawa ko noon, nagsalpo. So nung grade 5, grade 6, hindi na siya kailangan sumalang
kinausap ko yung teacher ko, si Mr. Kaparas, kung di ako nagkakamali, at sabi ko, parang kunin ko na itong ilang libro para maisalba ko sa sunod. No? Ang tawag ko doon, agaw sunod. Tapos, may iba akong libro na yung edges niya sunog na kasi hindi napansin na nandun yun. So, the things you do for the love of books. Okay? Wala akong paksang partikular na nagugustuhan. Lahat ng paksa, pwede ko magustuhan. Kaya iba-iba ang paksa ng librong nasa bahay ko. Halimbawa, ito sa anak ko talaga ako, pero kailangan bagong libro ni Neil deGrasse Tyson, Astrophysics for Young People. So may novela din, mayroon din inspirational, no? Inspirational at philosophical. Mayroon din akong Hollywood cartoons, no? Cartoons. Meron tungkol sa rock and roll. Rock and roll. Ayan, si Pete Townsend. Ha? Oh. Meron din akong libro tungkol sa pagkain. Pagkain. Ayan. Pag-aralan mamaya kasi, i-explain natin yung possibility ng yung libro. Saan ba papasok yan? Life-changing food adventures around the world. Iba't ibang uri. Hindi man ako makapunta sa panig ng daigdig dahil quarantine at hindi naman ganun kalaki ang sweldo ko, at least para ko na rin natikman ang mga pagkain sa ipanig ng daigdig. Ano ba? Meron din ako tungkol din sa pagkain lang, hindi naman tungkol sa mga cuisine. Food. At ito ay paborito ko rin. Ano pa? May mga libro ako tungkol sa sports. No? At marami akong tungkol sa sports. Mayaman. Pero ito yung hugot ko. Si Bobby Fischer, isang magaling na wood pusher. Pero alam naman natin kung ano yung hang-ups niya sa buhay. Alam mo na nakaakibat ng isang magaling nilang sa aspekto ng chess, no? Mayroon akong ito pa, sports writing. Sports, no? Sport 50 years of great writing. Meron din kung paano ba gumagawa ng santo, meaning paano ba, ano ba yung politic bulb, ano ba yung proseso para magkaroon ng santo sa tradisyong Katoliko, no? At marami pa, no? Ang sinabi ko parang wala ako isang sa libro, no? Na pansinin niyo kahit ang libro ko ay literature at creative writing, well, ang daming sampling at siguro frustration ko hanggang napakabarid ng taste ko, no? Kaya paano ko ba isasalin yung sasalita yung fascination ko sa aklat? Well, not really books. More of fascination sa karungang taglay ng mga aklat. Sabi ko nga nun, what I lack sa Yura, no? Sa isip-isip ko noon, awit ko lang ako sa dami ng nabasa aklat. Kaya nagbasa para labanan ang inferiority complex ko. No, masakit na karaan tong ayoko nang alalahanin. Lagi akong tinutokso at binubuli nung high school kaya naging loner ako, no? Wala akong masyadong kaibigan iban sa mga libro, no? Masaya nang kasama ang aklat araw-araw kasi nabuli yan eh. Ikaw ba naman yung tawaging aga mula dahil sa dimples, no? Tinan ko lang kung hindi ka ako tumada. Kaya may mapugiin sa akin nung college pinakasalan ko na agad. Walang iba yung hindi si Angela ang aking awa na 800 ang grado ng mata. Hindi. Walang drama. Walang kesyo gusto kong hanguin kahirapan ng pamilya ko. Do God knows kung gaano kami hirap noon. Kaya gusto kong magbasa ng aklat. Tanda ko, nagbasa ng Valentine Romance. Nagbasa rin ako ng Valentine Romance dati. Tatlo. Tapos may Sweet Valley High, isa. Wala akong nabasang Hardy Boys, Hitch Kid na mga kaklase ko sa Venezuela. Mga hampaks lupa, inanay kami sa Fun Comics, Holiday Comics, yun nakakot, sa Kaliwayway. Inaaral ako kay Aling Remy sa Coloong, Valenzuela. Shout out sa mga taga Valenzuela at nandyan. No? Sa Obando po nag-high school at sa Pulo ko tinapos ang aking high school. Ang sasabi ko lang, well-edited ang mga package dati kumpara ng Wattpad stories that came in print right now. No. Kayo, sige nga. Kayo, ngayong audience yun, let's interact a bit. 2 minutes. Ano ang mga unang aklat na binasa nyo? Babasahin ko dito. Game. Ano ang mga unang aklat binasa nyo? Palagat at sino ang author? Game. 2 minutes.
Ayan. Good morning. Alright. Okay, salamat po sa mga tumugon at nakakatuwa. Ang bilis lang. Minsan hindi na kaya ng mata ko na habulin yung mga okay, Camille Del from watching from the US. Okay, layo. Ingat kayo dyan sa Amerika. Okay? So, elementary, wala nang humpay babasa at pag-aari ko ng libro. O pati librong hindi ko pala rin nababasa. Bili ako ng bili hanggang ngayon. Nabubuisit na yung asawa sa kabiyanan ko. Ang dami pa nito, bumili ka na naman. Hindi mo pa nababasa yung iba, bumili ka na naman. At napatunayan ko to, no? May mga libro na naka-plastic pa. Tapos after 6 months, saka ko lang natuklasan, bumili pala ako to. So may mga ganun kong sa pagbabasa. Okay, sa tagal ko nagbabasa at nagturo ako ng pagbasa at pagsulat sa pananaliksik, naisip ko may uri ng pagbabasa ng libro. Una, at yung pangalawa, luxurious space. Yung luxury, yung sarap, no? Masarap lang nababasa. Wala na sa akin yung skimming saning. Dalawa lang ang pinangawa ko batay sa naging buhay bilang mambabasa ng aklat. Yung puwersa, saka yung luxurious. Natutuhan ko kaya minahal ko na rin yung puwersa ang pagpapabasa. Lalo na noong nagmamasters ako. Sino mga nagmamasters dyan? Diba? Ang hirap kasi bibigyan ka ng parusa ng professor mo na basahin ang librong yun. Tapos nakakainis kasi nabasa niya yun for like 5 years. Tapos ikaw papabasahin ka niya for like 1 week or 1 sem. No? Okay. Wala naman choice. Kasi degree ang habol natin. Kabuhayan. Kasi halimbawa UST, kung ako magkaka-masters, lumigwak ako sa trabaho. Kaya minahal ko na rin ang puwersahang pagpapasa ng aking mga profesor. At enjoy naman ako. Okay. Alam ko, marami sa inyo ngayon ang dumaranas ang pagpapabasa ng walang pusong profesor. I'd be glad to read your story single sa puwersahang pagpapabasa aklat. Ano-ano aklat ito? Ano yung pamagat? Comment nyo naman dito para mabasa ko at makapagpaka ko. Okay? Puwersahan kailangan ko matapos ng MAFP. Ganun din siguro kayo, kailangan nyo matapos, etc. Kabuhayan ng tapat, babasa at magbabasa. So, choice natin dito, mahalin na natin ang isang puwersahang ipinapagabasa atin dahil makakatulong din naman ito sa ating well-being. Sa ngayon, sa ganito pa rin nahahati ang mundo ng libro ko. Puwersahan dahil sa research at merong, luxurious space dahil gusto ko lang nasa banyo o sa opisina o nasa bag. Nadala ko kung saan man ako pumunta, lalo na noong hindi uso ang COVID-19. Okay? Kahit hindi ko gagamit yung knowledge, no? Sana nating ipagsawalang bahala ang pagbasa. Minsan parang gusto ko lang kasi nakakatakas ako sa realidad. Kahit ba ang karunungan halimbawa dito sa astrophysics, di ba? Basta nasa akin na yan. Okay. Bilang lang dito ko napatunayan ang lagi ko narinig that reading is culture. Culture, matututuhan ng bata pag nakikita ng kanyang ginagawa ito. So, maraming libro ito sa bahay at nakakalaming dahil tamad akong magligpit, tamad din ako magligpit, pero gusto kong nakikita ng aking mga anak ang libro. Katunayan, itong may ni Mario Vargas Llosa ay may drawing ng aking anak. Nagalit ba ako? Napahinga ako ng malalim na naisip ko dahil nahandyan yan. So, fair game paglaruan. Okay? So, dahil sa epekto ng libro, kaya natural, gusto ko ring magkaroon ng sarili kong libro. Ganun yung natural progression siguro. Dahil in love ka sa libro, sa pagbabasa, inisip mo, ngayon, kayo, baka mamaya, hindi na rin magkalibro. Which leads me to our next topic. Di ba? Paano ba magkalibro? May yan. Ano yung kasabihan? Para mag-iwan ka ng marka sa mundong ito, magkaanak, meron ako, check. Magtanim ng puno, nagtanim na ako ng puno sa Valenzuela, saka dito sa Lukban, check. At ikatlo,
magkaroon ng libro. Ano yung kombinasyon dyan? Pwede nyo gawin kung naniniwala ka. Pero the mere fact, the mere idea na may libro ka tells so much about you. At ito yung nating pagnilayan. Papasok na tayo sa paggawa ng libro. Okay? So, idea ka na pala. Ano ba ang idea mo gawa ng libro? Ano ba yung laman ng librong gusto mong isulat or nasulat na ba? So, kung nasulat na yan, tingin ko nasa laptop mo ngayon. Tapos may nakalagay doon sa folder na book project. O kaya super book project. Enhanced super book project. No? Naisulat mo na ba yung idea na yan? Book length na. Ano yung book length? Book length. Book length. Nasaan? Okay. Ito yung isang libro ko. Gagamitin ko halimbawa. Book length. Itong kapirasong librong to, ayan yung kapal niya. Ayan. Yun yung font niya. 40,000 words. No? 40,000 words. Ito, mas manipis, 30,000 words. Book length. No? 30,000 words. Tapos, itong Troya, ano? Hindi ko sa pinopromote. Kaya lang, syempre, gagamitin ko na yung libro ko. Ayan siya. All 200 pages. This is 70,000 words. 70,000. Finding Theo is like 6,000 words. No? Chapter 4 ito ng aking thesis at ito yung original na thesis. No? Ito yung dissertation. Ito yung nasa ko sa aking panelist. At ito kasama ang chapters 1 to 5 at kasama na ang maraming indices at maraming referencing. Inabot yata ng mga 80,000 words. So, ang naging libro, yung chapter 4, ay 60,000 words. So, yun yung book length, at least the way I know it. Pero syempre, may mga libro, halimbawa, na makakapal. No? Ito, halimbawa, microscopic din yung at napakakapal. This could easily, no, 150,000 to 200,000 words. So, balikan ninyo ang inyong folder na may pamagat na Enhanced Book Project o kaya Book Project o kaya libro ko to. Bilangin yung words. So, yung length will depend upon kung libro yan. Poetry, baka maikli lang yan. No? Baka mga 10,000 words lang yan. Tanong, malagay ito. Ang ideya mo ay ipinabasa mo na sa iba pang tao, sabi na, uy, pwede itong maging libro. No? Kasi mahalaga din na merong sabi sa'yo para lumakas yung loob na nagsabing, uy, gawin mo na itong libro. Kung oo, isang mahalaga lang, sino ba yung nagsabi nito sa'yo? Mapagkakatiwalaan mo ba ang nagsabi sa'yo, gawin mo na yung libro? Baka naman gusto ko lang utangan, baka naman taon lang to sa school, o kaya si Mars, as in, Mars na sa Mars, no? Okay, meron ka ba dyan, Mars? Pero wala pa rin kung ang validation lang nito ay tayo mismo. Okay man kung ikaw ang nagsabi na panlibro na naisulat mo. Kung talagang feeling mo, magaling at maganda ang naisulat mo, sige, malayang daigdig na ito. Bagamat sana, naisip mo na maraming puno ang kailangang matrisyo para sa mga papel ng libro mo. Di ba? At yung minsan puno, may pangalan rin. Hindi na mabubura ang libro mo, tapos na ang panahong ipinasunog ang Siwang T at ang library ng Great City of Alejandria. Ngayon, pag iyan ay naging libro, ganito, ang katapat niyan ay smartphone, pwede niyang makita kung saan-saan. Okay? Hindi ko iniisip na kukuhin yung libro mo, bagamat may ganong paralya, pero, well, ano ba ang laban mo sa mundong ito na marami ng reproduction? Sa kaso, marami nagsabi sa akin, mga 10, pwede ka itong gawing libro. Tandaan niyo, no? Facebook status lang ito 2011 hanggang 2014. No? Pangahas, walang naglalabas pa noon na Facebook status bilang isang libro. May naniwala. Ang naniwala, isa sa mga naniwala, isa isang certain Lourdes de Vera. Bukalista siya ng bandang QC. Radio Go Project at TV personality. No? Sobrang hinikayat niya akong gawing libro ito. Sabi niya, at kinumbinsi ko siya, pinusang siya ang gumawa ng introduction. Okay, status lang to sa Facebook status. Hindi pa yung uso yung yung CTTO o yung credits to owner. Teachers, iwasan natin ang citation na credit to the owner. Okay, speaking of status, may kaya na ang sinulat naman niya ay puro tweet, no? Tweet. Si Dr. Roland Tolentino, no? Tweet tungkol
ukol sa pag-ibig, mga euphemismo ng pag-ibig. Uso na kasi ito kasi ang dali na. I-copy-paste mo. Hindi necessary na ang librong iisip mo ay libro muna simula. Pwedeng status mo lang yan, pwedeng listahan mo lang ng recipe, pwedeng mga speech mo lang yan kapag graduation, lagi kang naiimbitahan at tipong bilang isang libro. Sa ngayon, sa mga libro, 6 na libro, o 7, isasama yung translation, ang pinlano lang doon para lumabas para maglibro ay 3. Yung 4 ay katipunan ng kung ano. Okay? So, ano ang iyong isusulat? At isulat mo na, ano ngayon ang nais mong gawin dyan? 2 paraan. Una, self-published. No? Ikalawa, ilapit mo sa mga publishing house. No? Ano yung publishing house? Yung mga publishing company gaya ng Hello Vival. Okay. Self-published, ikaw ang may control sa lahat. Ikaw ang mumuhunan. Ikaw ang magmamarket. Ikaw maghahanap ng imprenta. Ikaw ang wala sa sales. Tapos wala kang iinding royalty. Ikaw rin kasi ang malulugi kung sakali. No? So bakit mo gawin mag-self-publish? Kasi bakit ka naniniwala sa publishing house, all the excesses na kasama nito like, marathon editing, mabusising proofreading, at yung katotohanan po pwede kang i-reject or dahil lamang sa mga hindi nyo pagkakasunduan sa wika, sa nuance ng language, syntax, etc. Idagdag pa natin, may politika talaga ang publishing house at publishing company. No? Paano yung politika? Of course, at the end of it all, it's partly business yan eh. Oh? Dapat may cultural capital yung ibang inilalala, sasabihin nila na naglalathala ng pangalan, hirap makapenetrate. Kasi, may aspect ng negosyo, to a certain extent, baka ito, pero siyempre hindi naman lahat, kasi nagsimula din naman sa wala. Okay? Halimbawa, nagsimula din naman ako na walang-wala at talagang nagbabakasali lang din akong mapublish sa mga journal halimbawa. Okay, ito yung rough estimate ko batay sa pagtatanong ko noong Manila International Book Fair sa isang malaking kumpanya tumutong sa nagnanais maroon ng libro. Heto, proofreading per page. Proofreading per page. Samantala, halimbawa na tayo. Teka ha, kukuha na po pwedeng halimbawa. Proofreading per page. Titingnan niya kung may mali. Titingnan niya kung may mali ang spelling o kaya 2 beses indot yung letra. Tapos space. Tapos may grammatical error. Proofreading, ang sabi sa akin, 75 pesos per page. Okay? So magsusulat ka at tandaan ninyo, hindi mo pagkatiwalaan lagi yung sarili mong mga mata. May isang babasa nito para makita, yung tingin mo kala mo ay tama ay may iba pala. 75 pesos per page yan. 75. So 200 pesos, 200 pages, you will spend, kung sa publish ito, you will spend like 15,000, no? Layouting din. Layouting ay 75 pesos per page din. So, north and south, so ang lang pesohan sa iba, 15,000. So, 30,000 hindi na nagiging libro. Pwera pa yung imprenta. Ano yung imprenta? Depende ang imprenta sa ganda ng papel, sa ganda ng cover, pwede rin siyang hardbound, pwede rin siyang paperback, pwede ang libro ay new print o yung hindi masyado manda o book paper gaya nito. So, depende yung gastos. Pero siya, tandaan ninyo, kapag magpapaprint kayo ng sariling libro, habang dumadami yung bilang, habang dumadami yung bilang, nagmumura ang libro. So, kapag kaunti lang yung libro, halimbawa, eto, ang pangit ng quality niyan kasi dissertation. Ito ay pinagawa ko, it cost me 650 pesos. Pwera pa ang pali-out, pwera pa ang cover design. So, dissertation ko, at lagi namang magastos sa dissertation, 10 ang ipinagawa ko, yung layout nito. So, try to imagine. Okay. Tapos, pagka self-publish, kukuha ka ng ISBN. Alam mo yung ISBN, International Standard Book Number, na nakukuha sa National Library. So, kailangan magbayad para magkaroon ng unique number sa filing ang iyong libro. So, pwede bang wala nito? Para matawag itong libro of international standards,
ikukuha mo ito ng ISBN. Pero kung ikaw ay may publishing house na pinag-applyan, pupwedeng sila na ang kumuha nito para sa. Okay? So, sa sarili mo, punta ka National Library, magbibigay ka ng manuskrito, tapos mag-a-assign na ng number na ISBN, na standard na. Kapag tapos na, tayo na yung kopya. Self-publish, labas ang pera, pwede mo ibenta. Pero may problema pa yan, boy. Dapat kang buwisan, dapat kang magkaroon ng sariling resibo. Mag-i-issue ka ba ng resibo, lalo na sa mga teachers na umaattend ng seminar? Kailangan mag-reimburse. Okay, so, ibang pa rin nakapag sa resibo. Ibang sabi ng pagpaparehistro ng yung sariling brand at kumpanya. Ngayon, ibang mas makamura, mas practical. Wala proofreading, wala nang editing, wala layout. Yan, MS na lang, o kaya anumang free download software. Okay pa rin yan, sa totoo lang, maraming tutorial online paano makapag ng maayos kahit ikaw lang. Pwede rin bang hindi magparehistro? Pwede. No, hindi ko alam, parang yun, hinihikayat, pero alam, makakapigil gusto mong magmukhang libro ang iyong akda. So, since gusto mo lang magmukhang libro, iba yan sa tunay na libro na, may a bit of legality. Okay? Number, may rehistro, may copyright, at iginalang ang copy ng iba. Paano yun? Kasi pagka ikaw maglalathala, nasa iyo lahat yung bahay, no? May trato sa iyo ba yan? No? Ibalagay mo bang drawing sa loob ay sa iyo? Halimbawa, dito ay kinausap ko si Manix Abreu, no? Si Manix ang drawing sa loob. So, may mga ganong usapin na hindi karaka mong makukuha sa iba. Kasi, you need to respect somebody else's craft din sa pagbuo ng yung libro. Okay, ngayon, paano malalaman lahat na pwede mo lang publish yung libro mo? Self-publish, halimbawa. Simple lang. Dapat meron kang evil friend. No? Evil friend. Meron kang kaibigan, sing talino mo dapat, o kaya mas maganda, no? Napahalang mo yung sinasabi. Mas marami na tayong nabasang aklat at pwede niyang sabihin niyo nang hindi natakot na, hello, te, kuya, matulog ka muna, wag mo na i-publish. No? Itong editor na ito, in a practical sense, this editor, siya yung uokray sa iyo. Sa syntax, o sa mismong nilalaman ng libro. Pwede buong concept, no? Kasi, di ba, hello, nakabasa ko na tong ganitong essay. So, pwedeng ibahin mo naman. Tanong, pwede bang wala ng evil editor? Pwede naman. Lalo hindi mo gagamitin ang pangalan mo. At kung gagamitin mo naman, pwede rin lalo kung wala ka na pagkasihin na panghusga mundo. No, mapanghusga. Retrievable na ang aklat kahit na hindi digital form. Isang kuha na ng phone, ang katapatnan, magkaiba ng you're welcome, you are welcome sa you're welcome, Y-O-U-R, tapos ka na. Marami nang magsasabi sa'yo na ano ba yan? Saan mo sana lagi na, hindi sa lahat ng panahon pwede mong ipagtanggol ang nilalaman ng iyong libro. Kapag may libro ka na, iisipin nila matalino ka na, kaya asahan nila na maayos ito. Perfect ba ito? Ito ba yung sa akin? Hindi. Marami din itong flaw. At, along the way, natuto ako. Okay? So, kasi, yung editor, matapat na editor, alam yung nuance ng wika mo, alam ng nuance ng paka mo, di ba? Kapag pumasya, pakinggan mo. Papasa mo sa kanya. Kasi ito yung magbigay sa'yo, ito yung magtatapak sa'yo sa lupa. Baka iniisip niya ay ito ay suntok sa buwan. Kasi sayang. Kung sabihin, kapag nakapag-publish ka ng half-baked na libro, hindi na ito mawawala sa ngalan mo. Hindi na ito mawala kung anong buhay ang patutungan. Okay. Ano ba kasing ideya ng libro? Textbook ba yan? No? Textbook. Lalo bago curriculum kasi hindi pa na solid define kahanda natin. Meaning, maraming birth pain sa inyong curriculum. Hello, malaking pagbabago ang pag-handle sa atin ng curriculum. Halimbawa, ngayon na magbabago ng school year, no? Kung textbook yan, pag-isipan mo maigi kasi formulaic ang textbook. Meaning, may formula dyan. No? Kasi mas malinaw ang textbook. Malinaw ng audience. Grade 4, grade 5, grade 8, grade 9. Tapos, yung subject, mas malinaw sa atin kung anong subject. No, pero chances are, malaking publish houses, gaya ng Vibal,
yellow ball, mayroon ng aklat per year level. No? Pwede kayo subok. Lalo na kung magagamit sa inyong paaralan. Ngayon, cookbook ba yan? Saan nila iiba yung cookbook mo? Kasi yung cookbook, halimbawa, dapat isipin mo na meron bang hindi na ibibigay sa marami mo nang nabasa cookbook. Kaya it's a must na kung gagawa ka ng para rin nabasa. Bro, halimbawa, question lang ito. Cookbook o love story. Alam mo yun, may nobela o kaya may love story ng ang lola mo at naming nilo na para ma-impress. Halimbawa, biyenan niya. Okay? So, may nakambed yung recipe kwento, may iba, halimbawa ngayon, quick recipe guide sa quarantine. Wala pa niyan, no? Parang 1,001 ways para sa corned beef or sa sardinas. Okay? Essay ba yung libro mo? Musings ba yan? Philosophical musings ba yung libro mo? Pwede naman yan. Tipunin mo tapos maglathala pa isa-isa. Huwag muna libro. Isang essay, tingnan mo reaksyon. Isang tula, tingnan mo reaksyon. Pwedeng social media, pwede ring journal. At least kung journal,